Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajunumiya inshallah. Natapos na natin yung Arab. So ngayon, babu ma'rifati alamatil Arab. Yung kabanata tungkol sa paraan para makilala ang mga palatandaan ng Arab inshallah. So una, lima dakara al-muallifu rahimahullah. So nababanggit nga ng author dito si Ibnul Ajrum dun sa kanyang aklat na Ajrumiyah. So dun sa mga tanda, sabi niya, liraf'i arba'u alamatin. So yung raf daw, yung pagiging dhamma ng dulo ng salita, meron itong 4 na tanda. Asliyah, wa naibah. Yung kumbaga, yung shin na tinutukoy dito, yung asliyah at naibah. Wahiya sod. Hindi ko alam na itong siguro ito, yung mga number doon sa kanyang outline, sa balangkas. So meron daw tinatawag na asliya at naiba doon. At yung dhamma naman, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. So ito ay 4 na tanda. So yung dhamma, ito talaga yung asal. Yung asal ng marfu. Di ba ang marfu, nakikilala siya ng dulo niya talaga ay dhamma. Wal baqiyu niyabatun anid dhammati. At yung iba pang mga pwedeng magiging kapalit nito, yung waw, yung alif at yung nun, ang tinutukoy dito na waw, yung pagiging dulo niya na magkakaroon ng waw, yung waw madda, alif madda, at yung nun, sa lahat ng ito ay naiba o pampalit doon sa dhamma. Naib, ibig sabihin kapalit ng dhamma. Fal aslu idan an naraf'a yakunu bid dhamma. Ngayon, originally nga, ang marfu, nagiging marfu, ang isang salita sa pamagitan ng dhamma. Sa lahat ng ito, marfu. At lahat ng ito ay marfu na merong asliyan na tanda ng pagiging marfu. Kasi ang dulo niya, dhamma o dhammatan. Muhammadun, Zaidun, Bakrun, Khalidun, wahakada. Sa dhammatan, ang dulo niya kasi wala namang alif lam. Wala namang alif lam. Pero kung halimbawa may alif lam, ang dulo niya magiging ulang, dhamma lang. Halimbawa, al-kitabu, ad-darsu, ganon. Ngayon yung waw, paano nagiging dulo ng isang salitang marfu ang waw? Pero sabi nga dito, yung waw at yung alif at yung nun ay kapalit ng dhamma. Al-waw ay dan takunu alamatan li raf'i lakin niyabatan anid dhamma. Ang waw ay palatandaan din ng raf. Nakatumbas siya ng na dulo. Pero kapalit lang ito ng dhamma. Takulo masalan, ja'al muslimuna. Ito na yung waw na tinutukoy dito. Yung waw na ginagamit para sa plural ng mga isim. So ito halimbawa, ja'al muslimuna. So yung waw na tinutukoy dito, itong waw na ito na dulo ng salitang Muslim. Kasi kung ja'al muslimu, alam natin yung dulo niya, Pero ito ang dulo niya, waw. Bakit waw ang dulo sinasabi dito, hindi nun? Waw kasi siya yung immediately karugtong nung original na salita na Muslim. So waw siya, yan. Kaya dito, al-muslimuna, fa'ilun, lakin laysa fihi dammatun.
siya ay nananatiling fa'il at ang fa'il palaging marfu. Pero wala siyang damma. Ang meron siya, waw. Al-wawu niyabatun anid damma. Meron siya pero waw na kapalit ng damma. Sumunod yung alif. So dito yung alif, takunu aidan niyabatan anid damma. Ang alif ay magiging kapalit din ng damma. So magiging alif yung dulo ng salita pero siya ay nananatili pa rin na marfu. At ito ay mangyayari dito sa sample na kama ar-rajulani. Kama ar-rajulani. Yung rajulan, ibig sabihin ng rajulan, dalawang lalaki. Ar-rajulani fa'ilun marfu'un laysa fihi dammatun walakin al-alifu niyabatun anid damma. So yung rajulan, fa'il din sila na marfu. Pero wala silang damma bagkus ang meron sila ay alif. Yung alif na tinutukoy dito, ganun din katulad dito sa Muslimun. Ang binibilang hindi yung nun na nasa dulo, kundi yung alif na ito. Kasi ang nagbabago-bago talaga rito, di ba ang Arab, yung pag-aaral ng pagbabago-bago ng mga salita. Ang nagbabago kasi dito, etong waw at yung alif. So, para mas maintindihan natin, palitan natin itong rajulan. Gawin natin katulad nito. Di ba? Ja'al muslimuna, dumating ang mga Muslim. So dito, gawin nating kama al-muslimani. So Muslimun, marami sila, 3 pataas. Ang Muslimani, 2. So kama al-muslimani. Fa'il pa rin siya. Kahit ang kanyang dulo ay alif at ang tunog ng damma sa kanya, ang tunog ng nun sa dulo niya ay i. So, laging i kapag dual, dalawahan. Kapag plural, laging na ang dulo. Kaya nga, alhamdulillahi rabbil alamina. Ganun siya. Sunod yung nun, mangyayari ito, dito sa example, ar-rijalu yakumun. Yakumun, ngayon, medyo malilito kayo dito kasi bakit yung sample sa waw na kapalit ng damma ay isim. Tapos yung alif na kapalit ng damma ay isim din. Pero dito sa nun na kapalit ng damma ay nun. Kasi ang original na salita nito, fi'il talaga. Yakumu. Ang yakumu di ba marfu? So dinagdagan siya ng waw at nun at ang tawag sa nadagdag sa kanya nun hindi waw. Kasi waw kapag isim, kung fi'il, magiging nun ang tawag sa kanya. Para maging distinct lang sila sa isa't isa. Kasi kung titingnan mo, magkasintunog, di ba? Muslimun, yakumun. Pero alam natin magkaiba yan. Kasi ito noun, ito verb. Okay? So ang nun na ito ay magagamit sa fi'il. So yung yakumun, fi'lun, mudari'un, marfu'un. Alamatu raf'ihi an-nunu. So ang yakumun daw ay verb na present tense na marfu. At ang palatandaan ng kanyang pagiging marfu ay nun. Palatandaan ng kanyang pagiging marfu ay nun. Di ba magiging mu'rab din ang fi'il. Kasi maaring magbabago-bago ang kanyang dulo. Halimbawa nga itong yakumun, ar-rijalu yakumun, ang kalalakihan ay tumatayo. Pero kung halimbawang mauunahan ito ng mga salita na magdudulot na magbabago ang dulo niya,
Itong waw na ito, na sinundan ng nun, pwedeng mawawala yung nun. Ano halimbawa? Yung lan. Halimbawa, uunahan ng lan o ng lam itong salita na ito. Diba? Pag sinabing lam, nangyari nung nakaraan. So pag dinugtong ito dito sa yakumun, magiging lam yakumu, magiging alif ang dulo. So yung nagbabago sa kanya, yung nun. Samantalang dito, yung nagbabago sa kanya, yung waw, nagiging alif at iba pa. Kumbaga, yung original nga niya na muslimun, muslimuna at muslimani. Naintindihan niyo ba? O hindi masyado? Yung unang dalawa, yung waw at nun, nangyari siya sa fiil. Sa isim, nangyari siya sa isim. So ganito para ma-simplify natin. Di ba ginawa na natin itong muslimani, di ba? Muslimun ilan? Isa. Muslimani, dalawa. Muslimuna, tatlo. So ibig sabihin, ang alif at ang waw, na siya naman talaga yung nagbabago, applicable siya sa fiil. Whereas yung nun, na siya yung nagbabago, mangyayari siya sa fiil. Ano ba yung nasabi ko kanina? Yung alif at yung nun, yung alif at yung waw sa isim mangyayari. Pero itong nun sa fiil mangyayari. Kasi nga, di ba? Mauunahan siya ng lam yakumu ang mangyayari. Ang magbabago yung nun. Whereas dito sa muslimun at muslimani, ang magbabago yung alif at yung waw, hindi yung nun. Okay? So magbabago dito yung nun. Mawawala yung nun na yan, magiging alif kapag nagkaroon ng dahilan para magbago siya. Anyway, marami pang mga review dito, inshallah. Madadaanan natin yan sa maraming sample sa Quran. Bukas Sunday, inshallah, mari-review natin kapag nagbasa ulit tayo ng Quran. Nag-i-arab tayo ng Quran, inshallah. Idan, ar-raf'u lahu arba'u alamat. Sa yung damma, yung original niya, di ba? Ang damma applicable sa isim at fiil. Di ba kanina, Zaidun, Muhammadun, at kung sa fiil naman, pwede siyang mangyayari, halimbawa doon sa yakumu. Pero yung waw at alif, mangyayari lang to sa isim. Diba? Muslimuna, muslimani. Pero itong nun, mangyayari lang ito sa fiil. Yakumun. Kasi pwedeng magbabago yung nun, mawawala, magiging yakumu, depende sa konteksto. Ay hadil alamat al-asl, ad-damma. Ay hadihi al-alamat al-asl, ad-damma. Ano ang original na palatandaan? Yung damma. At ang natitira puro niyaba o pampalit lang sa damma. Na kaya siya napalitan. Kasi nga mu'rab yung mga salita na yun. Mu'rab yung mga salita. At kaya siya napalitan dahil sa pagbabago sa grammar dun sa mga salita. So dito muna tayo. Kasi magbibigay pa tayo ng ibang mga halimbawa, inshallah, sa Quran. So ngayon, para ma-apply natin yan, para mas maintindihan natin, inshallah. Hanap tayo ng mga aya na merong ganyan. Okay. So dito, ito, kad aflahal mu'minun. Al-mu'minun, ano ito? Isim, di ba? Ito'y plural. Yung mu'minun na ito, marami sila, 3 pataas. Pwedeng isang mu'min lang yan, mu'minun. O pwedeng 2 mu'min, mu'minani. So nagbabago yung kanyang waw. Kaya ang tawag sa kanya, waw. Ang nadagdag dito, waw. Mu'minun, originally, ang dulo niya damma.
o dammatan, o al-mu'minu, pwede din, di ba? Al-mu'minu, ang original niya ay damma. Pero, dahil dumami sila, nadagdagan siya ng waw, mu'minun. Ngayon kung dalawa sila, al-mu'minani. Yan ang halimbawa. Sa isa pa, dito hanap pa tayo. Ito, khashi'un. Ang original nito na salita, khashi'un. Dammatan yung dulo. Pero kung dalawa sila, khashi'ani. Nadagdagan ng alif. At ito, marami sila, khashi'una, nadagdagan ng waw. Nadagdagan ng waw. Walladina hum anil lagwi mu'ridun. So dito, mu'ridun, yung original niya, isa. Kung dalawa sila, mu'ridani. Kung tatlo sila, ito na sila, mu'riduna. Puro ano ito puro fi'il ito. Yan. Fa'ilun, ganun din. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Hafidun, hafidun, hafidani, hafiduna. Nagbabago yung kanyang dulo. Malumin. So dito, malum talaga siya, malumun, malumani kung dalawa sila, malumuna kung tatlo sila pataas. Pero dito kaya naging malumi na ito dahil sa gayro. Nagkaroon sila ng parang idafa. Nagkaroon sila, actually hindi parang, idafa talaga. Nagkaroon ng idafa. Gayro, malumin. Ngayon hanap tayo ng sample ng ng fi'il naman. Ito, fi'il na ito. Walladina hum ala salawatihim yuhafidun. So dito, ang original nito, kung isa lang siya na nangangalaga sa sala, yuhafidu. Kung dalawa sila, yuhafidani. Pero tatlo sila pataas, nagiging yuhafidun. Ngayon, bakit mu'rab itong yuhafidun? Kasi kung halimbawa mauunahan ito ng lam o ng an o ng lan, ang yuhafidun na ito magiging alif. Magiging yuhafidu na lang siya. Lam yuhafidu, an yuhafidu, o lan yuhafidu. So ganun siya. Magbabago yung kanyang dulo. Alhamdulillah. So ito yung yung sample ng natalakay natin kanina. So hindi na natin hindi natin kukunin yung sunod pa na bahagi ng chapter kanina. Ito. Kasi kailangan muna nating ma-master ito, inshallah, na meron ng ganitong maaring magiging mga pagbabago-bago sa mga salita. So yung gawin nyo, halimbawa mamaya magbabasa kayo ng Quran, kung meron kayo makitang ganitong salita, i-take note na ninyo. Tapos bukas, titingnan natin inshallah kung tama ba yung mga binigay nyo na sample. Basta yung sa damma o sa raf, sa pagiging marfu, maaaring mangyari ito sa parehong isim at fi'il. Pero sa isim, maaaring nga itong original na damma o maaaring magkakaroon ng alif, pangdalawahan, o magkakaroon ng waw, pangmaramihan. At ganoon din naman sa fi'il, maaaring nga siyang merong damma. At actually, parang dadalawang isip ako banggitin ngayon, lalo kayo malilito Yung yakumun kanina, itong ar-rijalu yakumun, itong yakumun na ito, di ba yakumu isa? Yakumuna, tatlo sila, di ba? Pwede rin silang maging yakumani actually. Pwede rin silang maging yakumani. Dalawa silang tumatayo. Pwede rin pala itong magkaroon ng alif. Pero yung naging sample pa lang dito kanina sa fi'il, doon sa alif. Sa isim. Isim pa lang yung naging sample. Pero pwede rin magiging alif yung Pero yun nga, maaring ganiting ginawa ni Sheikh Al-Uthaymin. Kasi magbabago talaga sa kanya sa yakumun at kahit sa yakumani, tama.
ano lang talaga siya, fi'il. Kasi yung yakumani, dalawa sila, di ba? Dalawang tumatayo. Kung mauunahan nyo ng lam, o ng lan, o ng an, mawawala pa rin yung nun. Yung nun pa rin ang nagbabago. Lam yakuma, an yakuma, o kaya lan yakuma. So, ganun pa rin. So, tama yung yung ganito lang talaga siya na kinategorize ni Ibn Ajrum, alhamdulillah, at ganito rin sa pagkakapaliwanag ni Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Ito mga ito, saka na natin ito daanan, kasi anuhin muna natin ito, mamasterin muna natin itong mga bahagi na ito na kung kailan magiging alif o waw ang dulo ng mga marfu na salita, alhamdulillah. Basta yung marfu, ang pagiging amil niya sa sentence, siya lagi yung fa'il, siya yung gumagawa, o siya yung mismong subject. Yun ang gamit ng marfu sa Arabic, alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.